Sa video ito ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-assemble ng makina ng Rider 150. Una ay siguraduhin nating malinis na ang bawat pyesa at ang lahat ay dapat nakalatag na. At dito ay kinakailangan natin ng mga sumusunod na tools. Key-ring na may number na 8, 10, 12 at 14. At ang sunod dyan ay ang ratchet, impact wrench at ang mga bala nito. Ang pinaka-common at pinakamadalas gamitin ito, number 10, 12, 14, 17, 21. At saka ito, long nose. Ito, yung umpisa na natin i-assemble. Una, kailangan muna natin linisin ang lahat ng mga bearing. Lagyan natin na lang ito upang malubricate. At kailangan natin initan itong right side crankcase. Dahil hindi natin pwedeng paluin ang crankshaft sa pagpapasok dito. Dahil kung sakaling mawala ito sa align, ay magkakaroon ng malakas na vibration ng ating manubela. At ang isa pang importante, check natin ang lahat ng daluyan ng lang. Make sure na wala silang bara. At nang sa ganun, sa uno pa lang, hindi tayo magkaproblema. Double check po muna natin ang lahat ng parts at siguraduhin nating malinis na. Ang lahat ng mga bearing ay kinakailangan lagyan ng mga langis or ng assembly lube. At nang sa ganun, sa unang andar nito ay hindi mag-metal to metal at magkaroon siya ng lubrication. Pag bagong start kasi ang makina ay umaabot ng 3 to 5 seconds bago tuluyang makaikot ang ating langis sa loob ng sistema. Gaya po ng sinabi ko, lahat ng bearing kasama dyan ang crankshaft at ang pin. Kinakailangan po lagyan din natin siya ng oil. At dito nga, ipatuloy ko nang iniinitan ang right side crankcase. Siguraduhin mainit na mainit ito upang mas madali natin maipasok ang ating sigunyal. At dito, siguraduhin po natin na nasa tama po ang marking. Kailangan magkatapat po ito at nang sa ganon, hindi mawala sa balanse ang ating crankshaft at ang ating balancer. At dahil kung wala sa timing ang marking na ito, ay magkakaproblema tayo. Ay maaaring maging sanhi upang hindi mabuhay ang ating makina. At dito nga, ipapasok ko na ang ating crankshaft kasabay ang ating balancer. At gaya po ng sinabi ko, make sure na nasa tamang balanse at nasa tamang marking po tayo. Alright. At ngayong nakabit na ang ating crankshaft, isunod naman natin ang ating gearings. At dito, kailangan sabay po silang ipapasok. Okay. At ang sunod naman po natin ay ang kanyang gear port. And then is yung nag-iisang port is dito yan sa gitna. At ang sunod naman po dyan ay itong dalawang port. Ang itsura po nitong dalawa ay magkapareho at hindi po kayo magkakamali dyan. Ito mong isa ay sa ilalim at ang isa naman ay sa ibabaw. Dapat po ay magkatapat sila. So yan dito yan. Kabila. Tapos yung isa dito. Yan, dapat po ganito. Magkatapat po sila. Dahil dyan po natin ipapasok ang ating transmission gear port shafting. At dito nga, ipinapasok ko na po ang ating shafting. Make sure na meron po itong oil para madali po natin siyang maipasok. At ang next ay itong kabila naman. At ang next naman yan, ay check naman natin ang mga gearings kung umiikot siya ng maganda. At dapat hindi siya nag-i-stack. Pag nakasalpak na yan, free wheel na yan. Pag hindi free wheel yan, may problema yan. Nakarasin mo uli. At ang sunod naman nito ay maglalagay naman tayo ng gasket maker. At ang ginagamit ko po talaga dito ay ang beta grade. Dahil subok ko na po ito sa tagal ko nang ginagamit, wala naman nagiging problema. Ito po ang nilalagay at ginagamit sa pagitan ng dalawang crankshell. Sa gitna po ito nilalagay. At kung maglalagay po tayo nito, make sure na hindi po sobrang dami. At sapat lang ang ating ilalagay. At nang sa ganun, hindi po magkaroon ng problema at hindi pumasok sa ating oil passage ang mga sobrang mga gasket maker. At kung babara po ito sa ating mga daluyan ng langis at sa lahat ng mga oil passage ay magkakaroon ng problema ang ating makina. At pagkatapos na nating maglagay ng gasket maker ay pwede na nating ilagay ang kabiyak na crankshell. At kung wala kayong strainer o steel wool ay okay lang naman. At kung may natutunan ka at kung umabot ka sa punto ng bidyong ito, paki-like and share naman at paki-follow na rin para masaya. At big shout out nga pala sa lahat ng mga followers ko na palaging nanonood. At dito po ay maglalagay na tayo ng mga tornilyo sa ating crankshell or crankcase. Para po sa hindi nakakaalam, 12 piraso po ang tornilyo niya diyan. Ang tornilyo niyan ay 12. Tapos dito isa. Isa, sunod mo tayo ha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Yung dalawa yan, para hindi magkamali. At dito nga po pinapakita natin na hindi po magkakaparehong haba ang bawat tornilyo nila. At dito po meron tatlong mahaba at pwede naman po natin i-analyze kung alin dito ang para sa kanila para hindi po tayo magkamali at nang hindi masira ang ating mga thread. So yun, makikita po ninyo dito na ipinapasok ko na po isa-isa ang bawat tornilyo niya. At make sure po na hindi tayo pwedeng magkulang sa bawat tornilyo nito at maaaring dyan magmula ang mga taga galing sa loob ng ating makina. At dito nga po hinihigpitan ko na ang bawat tornilyo niya. At para po sa mga nagtatanong at hindi po nakakaalam ng torque value para sa mga bolts na ito, dito po ay kailangan natin higpitan ang bawat tornilyo ng 10 Newton meter. At dahil nga po wala tayong torque wrench dito at dahil pinasuyo sa atin ng pinsan ko ang makinang ito, bahay lang nila ito ginawa. Kabisado naman natin ang bawat higpit ng bolts, kaya tansyado na natin ang bawat higpit nito. At ito, nakabit na nga po natin ang 12 pieces na engine bolts. At para naman hindi masama at masagwan tignan, punasan po natin kaagad ang mga gasket maker na mga sobra sa gilid ng ating crankshell. Nang sa ganon, parang kaaya-aya tignan at hindi magmukhang hamburger. At pagkatapos po nating linisan yan, isunod naman natin itong ating bushing ng ating counter shaft. Lagyan po natin ito ng oil at nang sa ganon, madali natin siyang maipasok. Pagkatapos po nito ay ikabit naman natin yung kanyang lock. At ang tamang higpit po nito ay 8 Newton meter lang. At wag po natin kalilimutan itong gear switch selector. Ito po ay napakaliit lang at mauuna po yung spring sa loob. And then next natin is yung timing chain. At pagkatapos naman niya na isunod na natin ang timing chain guide. At ito po ang timing chain guide number 2. At ang number 1 po is yung nasa baba. At itong Allen bolts na ito ay hinigpitan lang ng 8 Newton meter. At ang next ay ito, dowel or kunya. Huwag po natin itong kalilimutan ikabit dahil ito magsisilbing lock sa ating magneto. Yes, tama po ang narinig ninyo. At dahil kung nakalimutan po ninyo yan, ay hindi magiging accurate ang pag-timing ng ating camshaft. And next is ikabit na natin ang ating magneto. Maaaring kayo nagtataka kung bakit walang bendix ito at wala ring butas ang gawing ito. At dahil ito po ay first gen, wala po itong push starter motor or electric starter. At dito nga po ikakabit na natin ang ating magneto cover or ang crankcase cover. At bago po natin ikabit ang crankcase cover, huwag po natin kalilimutan ang shafting na ito. At higpitan po muna natin mabuti ang nut ng ating magneto gamit ang ating impact wrench. Para sa nagtatanong, number 7 din po ang nut niya dito. At dito ay ikakabit na natin ang ating magneto cover or ang ating crankcase cover. At para sa kaalaman po ninyo, 8 piraso lang po ang bolt niya dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At ito nga, kinabit ko na ang left side crankcase cover. At ang crankcase bolt po nito ay hinigpitan lang ng 8 Newton meter lang. 3, 4, 5, 6, 7, 8. At pagkatapos po dyan ay dadako naman tayo sa right side ng ating makina. At kung mapapansin po ninyo, ganito ang forma ng gear na ito. Dito po yan dapat nakalagay. At meron din po itong kunya or dowel. Huwag nyo din po yan kalilimutan. Dito po yan nakalagay. Next is itong ating plastic oil pump gear. At wag po natin kalilimutan ang circlip nito dahil siya pa magsisilbing lock sa ating oil pump gear. And next is higpitan naman natin yung bolt ng ating balancer. At dito po ay meron po yung isang pirasong washer. At ang sunod naman ay itong gear na ito. At ito po ay merong 2 pirasong washer. At pagkatapos, ikabit na natin yung kanyang nut. At para sa kalaman ng iba, ang paghigpit po nito ay counterclockwise. Ikot niyan ay pabaliktad. Pagpahigpit, pakaliwa ang ikot niyan. Yan, ang ikot nito ay counterclockwise. Yan, paganyan. And next is ikabit naman natin yung ating clutch housing. Kasabay ang ating clutch hub, sleeve. At dito, mauna yung ating washer na ito bago ang ating clutch housing. And next is itong ating malaking sleeve or collar. Huwag nyo po itong kalilimutan dahil magrarunning clutch ang inyong motor kapag wala po ito. At saka natin ilagay ang ating clutch housing. Pero huwag nyo kalilimutan, nalagyan nyo muna ito ng langis upang mag-lubricate ito. At ito na, clutch housing na yung ating isusunod. At dito, make sure na tama yung tapat ng gear nila. Nilang dalawa. At isunod ang kanyang thrust washer. At sunod na dyan ang ating clutch hub sleeve. And next is itong lock washer. Ito, pag ganyan. At sunod naman ay itong kanyang nut. At pagkatapos nyan ay higpitan na natin gamit ang ating impact wrench. At dito, paluin natin ang clutch screw ang kanyang lock washer upang mag-lock ito. At pagkatapos nito ay ikabit na natin ang kanyang clutch lining at ang kanyang clutch plate. Sundan nyo lang po yung procedure para hindi po kayo malito. Binabad ko na po ito sa langis bago ko po siya ikabit. Advisable po na ibabad muna sa langis bago natin siya ikabit sa ating clutch housing. Matalim. Dito
sa ibabaw, yung makinis sa ilalim. At para sa hindi nakakaalam, 5 piraso po ang clutch lining ng ating Rider 150 at 4 na piraso naman ang kanyang clutch plate. At ang sunod naman natin ay ang disc clutch pressure. At bago natin ikabit yan, siguraduhin muna natin tama ang pwesto nitong ating needle bearing. Ang pwesto po niya ay dapat ganito para hindi makayod or masira ng ating stick bearing ang ating disc clutch pressure. Hindi pwedeng ganito. Kailangan ganyan. At yan, dapat po ganyan ang pwesto niyan at huwag po tayong magkakamali dyan. At kapag naipwesto niya na ng tama, pwede na nating ikabit ang ating clutch pressure. At 5 piraso naman po ang bolt nito para sa ating clutch spring. At kung baguhan ka pa lang, at dito po wag po tayong gagamit ng impact wrench. Dahil maaaring mawasak ang mga thread nito at ang ating mga pyesa. T-wrench na 8mm ang isa sa advisable na gamitin kung baguhan ka pa lang. At kapag naramdaman mong masikip na at sumagad na ang bolt nito, ay okay na yon. At huwag mo nang subukang higpitan ng todo kung ayaw mong mapagastos at magka-problema. Okay. At pagkatapos niyan, ikabit naman natin ang ating crankcase cover. Okay. At dahil sobrang haba na ng ating video, sa susunod na video na lang natin i-upload ang pagkakabit ng cylinder head. At dahil tapos na ang ating makina, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!